Dual yan kambal lagi yan. Tayo, ang makakamtan natin ay pagpapala, hindi isang sumpa. Hindi makakaraan sa atin ang dugo ng Panginoon o yung pagpapala at sumpa na yon at matatakpan tayo kung wala ang dugo ng Panginoong Hesukristo. The spirit of death will be the one who's going to come to any household na wala ang presence ng Panginoong Hesukristo. I am not saying that this will be a physical death. Okay? There could be a chance that it's a physical death. But sometimes, physical death is even better than spiritual death. Dahil ang taong patay ang spirito, ang ibig sabihin nun, wala kang Diyos sa puso mo. Alam niyo ba kung bakit galit na galit si Satan? Sa mga nilikha ng Panginoon, why Satan is so mad with God's creation, specifically sa atin ng mga tao. You know why? Because as long as nabubuhay tayo, we have the chance to be intimate with God. We have the chance na makasama ang Panginoon. Pero siya na isinumpa kahit kailan, hindi niya na makakapiling pa ang Panginoon. Doon siya gigil na gigil because He is a created being also. And every created being has this thing in them that seeks the presence of God. Diba? Yun pong mga tao na nakakaramdam ng emptiness sa buhay nila, yung emptiness na yan ay yung presensya ng Panginoon na wala sa kanila. Ganon din po si Satan. He is so empty na kailangan niya ng infilling ng presence ng Panginoon, pero kahit kailan, hindi na mangyayari sa kanya to. Kaya siya galit na galit sa mga tao. Kasi ang tao, hanggat hindi nalalagutan ng hininga, laging may pag-asa na makapiling niya pa ang presensya ng Panginoon. Okay? Pero introduction lang po yan. Wala pa po talaga tayo dun sa 5 P's. Maaga pa naman po yun, last 10 pa lang. Di ba? So, number 1, peace, di ba? Sabi ko kanina, merong 5 immediate na pangako ang Panginoon sa atin na for sure, 100%, 101%, makakamtan natin. Okay? Provided that, remember, every promise of God, okay, except yung general promise like the sun, the moon, the earth, the wind, the fire, okay, laging merong condition. Okay? Yan lang mga sun, moon, earth, fire, yan ang mga walang kondisyon. Pero aside from that po, may mga kondisyon na yung iba. Okay, so ano po yung number 1 na promise niya sa atin ngayon? Sabi niya ganoon, peace. Ito po yung unang-unang trabaho ng dugo ng Panginoong Hesukristo. If we allow the blood of Jesus to come into our household, meaning to say, if we allow the presence of God to come into our life, ang unang-una niyang nilalagay is peace o kapayapaan. Remember, there is a passage, sabi ganon, let your peace that passes all understanding come into my heart. Di ba pagka merong namamatayan, ano ang lagi nating sinasabing ganon? The peace of God be with you. Kung meron mang isang bagay na masidi ang pagnanasa ng isang tao na makamtan, ito ay ang kapayapaan. Diba? We're not talking about world peace, na parang akala mo kandidata sa Miss Universe, diba? I want world peace. Ganon. Yung mga taong yun, salita sila ng salita ng peace, peace. Pero, do they really know what peace means? Diba? Yung iba ang alam lang nilang peace dahil walang gera, walang nag-aaway, walang gulo. For them, that is already peace. But what about the peace of mind? What about the peace of heart? What about the peace of emotions? Diba? Hindi ba nila alam na yun ang pinaka-importanteng kapayapaan sa lahat? When the blood of God is applied at the doorpost of the house, there will be peace in the house.
The house will have peace with God, and your heart will have peace inside as well. Pag pinapasok mo ang Panginoon sa iyong buhay, ang unang-una niyang binibigay sa iyo ay ang kapayapaan ng puso, kapayapaan ng spirito, at kapayapaan ng kaluluwa. Pag payapa ang kaluluwa mo, ibig sabihin, ang emosyon mo ay payapa din. Amen? If He is at peace with you, meaning to say, if God is at peace with you, that means no one will get sick, no one will die, nor anyone will suffer. No evil will come and destroy anything that you have and anything that you own. Isa lang ang gwapo. Lahat pina. Narinig niyo po ba yung sinabi ko? Hindi po yung gwapo, ha? Okay? Ang sabi kong ganon, if God is at peace with you, that means no one will get sick, no one will suffer, and no one will die. And no evil thing will come and destroy anything that you own and anything that you have. So that is something that you will be joyful with. Hindi ko lang po masyadong malakasan ngayon kasi yung boses ko hindi pa bumabalik sa akin hanggang ngayon. And it's very difficult for me to speak. Pero kung balik na balik ang boses ko, I am gonna scream about it like the way Pastor does. Nilabas-lited talaga na gano'n. Because this is something to be excited about. Imaginein mo, yun pala yung pangako ng Panginoon. Pag sinabi niya pala na payapa ang aking buhay, ibig sabihin nun, walang may sakit na mahal ko, hindi rin ako may sakit, o wala rin akong sakit, walang mamamatay na mahal ko, hindi rin ako mamamatay, at lalong-lalong walang masamang bagay na pwedeng mangyari sa akin at sa mahal ko. Tama, mali. O, isa lang ang gwapo ngayon. Talaga naman. Okay? Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Tignan niyo ha. Classic example, sa isang household, kahit kalimbawang 100 anak yan. Diba? 100. Dun sa 100 yan, may isang may sakit. The rest, lahat healthy. Tingin nyo payapa yung household? No. Bakit? Kasi merong isang may sakit. So pag merong isang may sakit, kahit na 11 pa yan na walang sakit, si nanay at si tatay, taranta pa rin. May kapayapaan o wala? Wala. Kasi syempre, laging ina-anticipate ni nanay at saka ni tatay at saka ng ibang magkakapatid, baka mamaya, yung sakit na yon, lumala yun, at pagkalala nun, mamamatay na yung nagkasakit na yon. Laging magkakasunod yan eh. Magkakasakit, masasaktan, mamamatay. Sinong tao magkakaroon ng kapayapaan nang merong ganong atmosphere sa kanyang tahanan? Wala. Maski isa, di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, kung ang dugo ko ay nasa inyo, ibig sabihin, ang kapayapaan ko ay nasa inyo rin. Don't you know that disease means disruption of peace? Whenever you remove peace, your heart is full of sorrow, anxiety, and stress. Pag walang kapayapaan, pag tinanggal mo ang kapayapaan, ang puso mo ay laging mapupuno ng pighati, laging mapupuno ng what is anxiety in Tagalog? Pag-aalala, at laling, kagulumihanan, at lalong laging mapupuno to ng stress. Sino ang gusto na tao rito na mamuhay ng isang stressful life? Good luck sa'yo. Di ba? Ayoko niyan. Okay? Ngayon, karamihan ng mga household ngayon, ang nanay at tatay naghahanap buhay. Tama? Nagsasakripisyo sila na mapalayo sila sa kanilang pinakamamahal na mga anak at pinapaubaya nila sa ibang tao ang pag-aalaga ng kanilang anak kasi ang alam nila, kailangan nilang i-provide ang lahat ng kailangan ng kanilang anak. Tama po ba? And at the same time, hindi niyo po ba alam na ang mga magulang na to, pag malayo sila sa kanilang mga anak, kahit na anong hirap at pagod ang nararanasan nila sa kanilang paghahanap buhay, at the back of their mind, they are still thinking, ano kayang nangyayari ngayon sa anak ko? Ano kayang ginagawa ng anak ko ngayon? Nasa mabuti kaya siyang kalagayan? Ligtas kaya siya? Especially, pag iniwanan niya yung anak niya na alam niya na may sakit. Excuse me lang po. Sorry.
Alam niyo po, ganun ako. Pag alam ko na may sakit kahit sino sa kanila na nasa bahay, kahit sino sa mga bata, kunwari, alam ko na si pastor nandun, and si pastor hindi mo siya mapapasubalian pagdating sa pag-aalaga, lalo na ng may sakit. Kahit walang tulog yan. Siya ang hindi natutulog sa gabi, hindi po ako. Ako, mahimbing ang tulog ko kasi alam ko nandun siya na nagbabantay sa mga may sakit na bata. Okay? Payapa ang puso ko kahit na, I'm not saying that it's at peace, okay? Pero I'm saying na panatag ako in the sense na because I know pastor is the one who's taking care of the sick child, alam ko na pwede akong matulog because he knows what he's doing. Pero nevertheless, pag nasa opisina ka, pag malayo ka sa anak mo, kahit alam mo na magaling mag-alaga yung nag-aalaga sa kanya, as a parent, correct me if I'm wrong, sa mga magulang, lagi naiisip mo pa rin kung kumusta kaya yung anak mo. Tama, mali. But, this morning, God wants to bring peace back into our family. He wants to bring peace back into our household. He wants to bring back peace to our individual life. He wants to set us free from this particular curse na kung saan hindi mo na kailangang mag-alala kasi alam mo na God is in control. He has already given you this peace when He said that I am holding your precious in the palm of my hands. Do not worry anymore. Do you want that kind of peace? If you don't have peace, it is a cursed life. We cannot sit down for a moment because we have to run and do some things. We have to do things for other people, and then they will keep on asking and asking us to do other things until dumating yung time na we do not know anymore ano na ba yung nangyayari sa pamilya natin. Because why? We have been kept busy already by doing other things except doing the thing that we like most. Ano po yun? Taking care of our loved ones. Diba? Ang nangyayari, nawawalan na tayo ng kapayapaan sa ating puso. Kasi bakit? Naging masyado na tayong busy sa paggawa ng ibang bagay para sa ibang tao. Dahil ang naging kaisipan natin, oh, I'm doing these things para rin sa aking pamilya. Pero anong nangyari? Nagkaroon po tayo ng pagkukulang in the sense na, teka lang, tama ba itong ginagawa ko? Tama ba na ubusin ko yung oras ko sa mga taong to na hindi ko naman kadugo, hindi ko naman kaano-ano, and ito lang ang ibinibigay nila sa akin, nakapalit sa oras na wala ako sa mga pinakamamahal ko. Diba? You know, God is wanting to have us freed from this kind of curse. He is wanting us to be freed from this kind of situation. Amen? So if you're going to open your heart right now, God is saying that you are free. Okay? You are free from this bondage. You are free from this curse. You are free from this particular situation. And let the peace that His blood is giving be unto you. Let the peace that passes all understanding come unto you right now. And say, enough is enough. I have God's peace right now. Amen? Let that peace of God be upon each and every one of you. Let it come into your heart right now, and let it fill the emptiness that you have in your heart right now. Let it know that God is the one who is in control and He knows what He is doing. When He said that He will never leave you, when He said that He will never forsake you, He is not joking about His word. God is going to fulfill His promise of peace upon your life. God is going to fulfill His promise of peace upon your spirit. God is going to fulfill His promise of peace upon your emotions, upon your household, upon your family, as long as you're going to allow His blood to stay in your household. Amen. In Jesus' name. Okay. Be set free from that curse. Do not let the enemy bind you anymore. Huwag niyong hayaan na itanikala pa kayo ng kaaway sa mga ganitong uri ng kaisipan. You say to the enemy, stop. Red sign ka na.
Okay? Wala ka ng karapatan sa akin at wala ka ng kapangyarihan sa akin. You have already been broken. God has already given me His peace. It is no longer useful to be living a busy life and die early. Stop living a very busy life, doing everything else except being busy for God and for your loved ones. Okay? I am not saying that it's bad to work. Okay? God has given us the talent. God has given us the skills. That is the very thing that He is using to bless us as well. But, if you are going to make your work, your life, you are making a very big mistake. Kung sasabihin mo na yung ibinigay sa iyo ng Panginoon na trabaho na yan, ang siyang magiging buhay mo, ginagawa mo ang pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay mo. Do not allow yourself to go to your sick bed or to your death bed regretting the life that you have lived. What do I mean to say? Huwag mong hayaan na kung kailan mamamatay ka na at saka mo sasabihin, nagsisisi ako kasi ganitong buhay ang nilakad ko. Sana pala, maaga pa lang, naglingkod na ako sa Panginoon. Sana pala, ibinigay ko na yung buhay ko sa Panginoon. Sana pala, binigyan ko na ng pahalaga, binigyan ko ng oras ang pamilya ko nung meron pa akong pagkakataon. You are not King Hezekiah who can still ask for at least 15 more years of life para maidagdag sa buhay mo. If God is going to give you the grace, why not? Pero paano kung talagang tutuldukan ka na? Come on. This is not the first time that we have heard God's word. Ilang beses na natin narinig ang mga salita ng Diyos. If we will continue to have a callous heart, what is a callous heart? Kung tayo po ay patuloy na magkakaroon ng kalya, may kalyong puso, o matigas na puso, di ba? Isang matigas na puso, mamamatay po tayo na ire-regret po natin ang lahat ng ating mga nagawa. Mabuti sana kung quick death ang mangyayari sa atin. Yung bang tatawid ka, bigla ka nasagasaan ng pison. Di ba? Quick death no? Hindi ko ma-imagine yung quick death na piso na sasagasa no? At meron ka pang panahon para mag-flash sa iyong vision ng lahat ng nangyari sa buhay mo at makapagsisi ka. Paano kung talagang race car ang makabunggo sa'yo? Yun talagang quick death. Na hindi mo na maalalaman kung ano yung nangyari sa'yo. Wala ka ng time para makapagsisi. Wala ka ng time para makapag-regret. Diba? And wala ka ring time para mabago sana yung dapat mong baguhin. Okay? So make peace with God this morning and say, Lord, I want your blood to be in my life. Let it clean me. Diba tama-tama po yung song natin kanina? Now we're asking God to clean our hearts, to mold our life, that let Him indeed be the potter. Diba? Bakit po? Because we want His peace to be over our life. We want His peace to live over our life. We want His peace to dwell in our life. Sabihin po natin, Lord, I want your peace to be in my heart. I want your peace to cleanse my heart so that I will not be tossed to and fro by any circumstance that will come my way. Panginoon, hayaan mo na ang kapayapaan mo ang siyang manatili sa puso ko. Hayaan mo na ang kapayapaan mo ang siyang tumakip sa akin. Hayaan mo na ang kapayapaan mo ang siyang lumukob sa akin upang sa ganon, anumang uri ng sirkumstansya ang dumaan sa buhay ko, ako po ay hindi maibabato dito at maibabato doon at hindi ko na po alam kung ano mangyayari sa akin. Kundi bagkos, Panginoon, alam ko na dahil ang kapayapaan mo ang siyang nasa puso ko sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, anuman ang mangyari sa akin, ako ay nakatayo sa bato ng aking pananampalataya. Amen? We are standing in the rock of our foundation. Okay? When the presence and the help of God is needed, okay. It's like this. Now we have asked God
to give us the peace. Tama? We have already asked God to give us the peace, and I am pretty sure that God has already given us that peace that we are asking from Him. Now, the question is like this. What if God asks something in return? Remember, it's a condition. Diba? Every promise, most of the promises of God has a condition. Paano pag sinabi ng Lord, nanghingi ka sa akin ng kapayapaan, hindi ko pinagdamot sa iyo to. Baka naman pwedeng bigyan mo na ako ng panahon mo. Diba? Wala namang hinihinging malaki ang Panginoon sa atin. Hindi naman niya sinabing, magpatiwakal ka na. Akin na lang yung buhay mo para magkasama na tayo dito. No, God is not saying that, right? God is saying, give me your time. Give me your talent. Give me your treasure. Tapos, ano sasabihin mo? Kasi, Lord, pag hindi ako lumabas ngayon, walang kakainin yung mga anak ko mamaya. Pag hindi ako pumasok ngayon, mamaminusan yung sweldo ko. Alam mo naman, malaki yung binabayaran natin ngayon, di ba? Dinasal ko nga sa'yo dati yun na may bayarin tayo ng ganun Pwede bang, pass muna? Ay, shoot! Ang galing na natin, no? When your presence or your help is needed, you always make an alibi. That is the normal situation. Diba? When we ask something from God, God is always there to give it to us. Sometimes, most of the times, actually, we haven't even asked for it yet, but God has already given it to us. It's just there for the picking. But when it's God's turn to ask something from us, we always have an excuse. We always have an alibi. We are always busy. Diba? Katulad niyan, last Sunday lang ba yun? Nung sinabi ni Pastor na wala ng health ministry in terms of group, in particular, na health ministry para maglinis ng church o gumawa ng iba pang bagay dito sa church. Kundi lahat ng nasa discipleship, lahat ng nasa leadership training, lahat kayo under na ng health ministry. Tama? Hindi ako natuwa dun. Tanungin niyo ako kung bakit. Dahil lahat ng nasa discipleship, lahat ng nasa training, masyado na kayong gamit na gamit. Masyado, kumbaga sa isang kutsilyo, dati ganyan kayo kakapal, ngayon ganyan na lang kayo. Sa sobrang hasa ng hasa sa inyo. Samantalang yung iba, nakasabay nyo na nakikinabang mula sa Panginoon, ang pupurol pa rin hanggang ngayon. I am not saying that I do not agree with our pastor's decision. I am just saying that I do not agree na kayo pa rin. Ang hinahanap ko, yun naman sanang iba na hanggang ngayon hindi pa rin nagagamit. Sabi ko nga, huwag niyong hayaan na maging kalyo ang mga puso nyo at espiritu nyo. At huwag niyong hayaan na kailangan pa kayo, katulad ng isang switch ng ilaw, na kailangan pang i-on para sumindi. Hindi ba pwedeng yung dipalakpak na lang, na wag lang magkaroon ng konting ingay, biglang sumisindi? Total modern technology naman Diba? Wag ng QWERTY, touchscreen naman. Tama ba ako doon? Ha? Sobrang gamit na yung mga nasa discipleship at nasa training. And I am so
Proud of you, glory to God, guys, because you do not complain. Kaya nga, I do the complaining for you. Di ba? Because I know that you will not complain. Kaya ako yung magko-complain for you. Because there are still people in this house who say that they are the sons and daughters of God who are really not showing any proof of their sonship or daughtership. Okay? Why? Simply because they are full of alibis. Yun. They are so full of alibis. Hindi nyo ba naisip na sa kaka-alibay nyo, there could be a chance that God will say someday that I also have no more time for you. It's true. Kung ginawa ng Panginoon yon, nung mga ninuno natin nung unang panahon, na tinanggal ng Panginoon ang kanyang proteksyon sa kanila, ang kanyang peace ay inalis niya sa kanila, who is to say that God is not going to do it to us now? And who is to say that God is not going to do it to you? Bakit? Because you keep on saying, Lord, I'm busy, I'm sorry. Who is not? Ilang beses na, ano ba yung tawag doon? Gas-gas na plaka na nga yung binibigay na example na ni Pastor sa atin na meron nga tayo dito na mga members na talagang mga panggabi din ang schedule nila. And yet, pag uwi nila, dumidiretso sila dito sa church para gumawa sila. Meron naman yung iba na mga pang-umaga, and yet dumidiretso sila sa gawain din sa gabi. But do you hear them complaining that they're busy? No. Do you hear them complaining that they're tired? No. They may say that they are tired, but you will hear from the way they say it that it's not a complaint, but they are merely stating a fact. But because they hold on to the truth of God, that their strength is from God, they continue to go on. How much more yung iba? What else do you need to hear? Who else do you need to stand in front of you? Okay? Ano pa ang gusto nyong marinig? At sino pa ang gusto nyong tumayo dito sa harap ninyo para kayo ay magising na sa katotohanan na hindi na ito yung panahon na paupo-upo lang kayo dyan at wala kayong gagawin para sa kaharian ng Diyos. You say you want God's peace. Tama? God is giving you His peace. God is saying, I want your time. God is saying, I want your presence. Can you say amen to that? When you say amen, can you put your foot for that or your feet for that? Maihahakbang nyo ba yung amen na yan na sinasabi nyo pag sinabi nyong amen? O baka naman, hindi, okay, kung halimbawa naman na nagsabi ka ng amen, hanggang dun lang yung amen mo. Okay? O baka naman ni amen, hindi mo rin magawa. Well, at least tita or pastora, I'm being honest. True? You're being honest. God also is being honest to you. He can always remove His grace upon you. Please do not wait for God to remove His grace on your life for you to say, ay, Lord, I'm sorry, kikilos na ako para sa iyo. Ay, Lord, sorry po, tutugon na po ako sa katawagan nyo. Ay, Lord, sorry po, magpapagamit na po ako sa inyo. Too late. His grace is already away from you. You are now suffering. Bakit nga, no? Sometimes yun ang hindi ko maintindihan. Sa mga bata, di ba natatanda niyo mga bata,
Pag nasaktan sila, sasawayin mo, pagagalitan mo, sasabihin mo, kung hindi mo ba naman sana ginawa yan, hindi ka masasaktan. Kung ganito sana ginawa mo, hindi ka masasaktan, etc., etc., etc. We are so fond of telling children what not to and what to do. And yet, we are also children in God's sight. And every now and then, God is telling us what not to and what to do. And yet, we are like this small children, o yung mga little children, small na, little pa. Mga kids na, kung ano yung attitude na ipinakita nila na kinaiinisan natin, is the same attitude that we are showing God. Di ba?